Alamin natin ang latest mula kay Milky Rigunana. Mula sa Kamara, Milky, please come in. Lakay at Sister L sa gagawing pag-resign ni later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, dapat mapalitan din ang mga leader ng Kamara at mga chairman ng ilang malalaking komite. Ito ang posisyon ni Representative Toby Chanco ng Navotas sa napipintong resignation ni Speaker Romualdez. Ay kay Chanco, kung magbabago ng House Speaker, dapat sundan ito ng pagtatalaga ng mga bagong House Leader mula sa posisyon ng House Majority at Minority Leaders at House Deputy Majority at Deputy Minority Leaders. Bukod dito, sinabi ni Chanco, dapat magpalit din ng mga committee chairmanship. Hindi daw sa lahat ng komite dahil hindi na rin kakayanin. Nilinaw niya na wala na siyang interes na maging speaker at sa ngayon, hindi rin umano siya interesado na pamunuan ang makapangyarihang Committee on Appropriations. Narito si Representative Toby Chanco ng Navotas. Kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan, at saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. No? Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako, hindi naman formal yung offer, pero pinangungunahan ko na hindi ako interested sa ako. Sir, may number. Samantala, Lakay at Sister L sa pagbubukas mamayang hapon ng sesyon, ihahayag na umano ni Romualdez ang pag-resign bilang House Speaker. Ang napapaulat na papalit sa kanya ay si House Deputy Speaker Faustino Boji D. III ng Isabela. Ang pasyon ni Romualdez na mag-resign ay dahil na rin sa pressure sa Kamara kung saan siya umano ang target. Matapos madawit sa issue ng flood control anomalies, una na niya ang itinanggi. Bilang patunay, sinabi pa ni Romualdez na handa siyang magpaimbestiga. Kasamang apela sa ilang tang idinadawit ng mambabatas na maging bukas rin sa investigasyon. Yes, Sakay. Yan, paki-confirm din naman ng Milky kung umalis na nga ba kagabi ang House Speaker. Ayan. Alamin natin, Lakay, kasi ang senaryo na napag-alaman namin ay pagbukas ng sesyon, mamayang hapon ay sasalita si House Speaker Martin Romualdez. Meron siyang talumpati at susundan ito ng pagbibitiw niya sa tungkulin at itatalaga naman ang bagong speaker na napapaulat nga ay itong si Congressman Faustino D. III ng Isabela. Di ba ang House Rules, Manang Milky, di ba may mga nomination pa ba dyan? Di ba magkakaroon pa ng votation kung sino ang ipapalit kay Speaker Romualdez? Upon resignation, kasi ang kaso nga ay magre-resign, ay pipili ng kanyang deputy speaker. So, meron siyang mga ilang deputy speaker na kay Sister L. Pero isa itong si Congressman Faustino Boji D. III ng Isabela na na-consider para maging House Speaker. Kung siya naman daw ay papatalsikin, halimbawa, i-ausat sa pwesto, magbobotohan yung mga mambabatas kung gano'n ang senaryo. Isa sa mga lumutang kahapon, Sister El at Lakay, ay yung sinasabi na siya ay magli-leave lamang daw sa posisyon. Pero ang sabi nga ni House Secretary General Reginald Velasco, wala sa rules ng House na ang House Speaker kung aalis man ay mag-leave of absence sa kanyang posisyon. Either magre-resign siya sa pwesto bilang House Speaker o kaya naman ay patatalsikin at magtatalaga ng bagong Speaker. So, kagabi, itong medyo lumalim na ang gabi, luminaw na siya ay magre-resign sa pwesto. Yan. So, anong magiging effect niya na? Siya ba ay after resignation as Speaker, magiging regular congressman na lang siya? Yes, Lakay. Siya naman ay nalo o kaya ay ibinoto bilang kinatawan pa rin ng Leyte. So siya ay isang Leyte representative, hindi na siya House Speaker. Okay. Bibigyan ba ng chairmanship? Baka ibigay appropriations committee sa kanya? Alam mo, Lakay, ang sabi rin ng mga leader ng Kamara, of course, si Congressman Ronnie Puno, at this point, malabo rin nga na magpalit ng lahat ng committee chairmanship dahil napwesto na yung ilang mga mamumuno. At the same time, yung mga malalaking committee, nabanggitin ni Congressman Toby Tiangco, na yung makapangyarihang House Appropriations Committee na pinamumunuan ngayon ni
Bravo Ecija Representative Micaela Swansing ay ongoing ang budget deliberation. Kung magpapalit ka sa gitna ng House deliberations lakay, baka daw makagulo. So ang sabi niya, magpapalit siguro committee chairmanship bandang huli na, pero not at this point na nasa budget season ang Kamara. Mabuti man ang Milky, hindi na iginiit yung iba dyan na ang ipalit daw na speaker ay si presidential son, Congressman Sandro Alam mo Marcos. lakay, dun sa muna pa na, ayon sa ating mga bubit din lakay, kinonsider talaga si Talaga? leader Sandro Marcos. Wow. Pero nagkaroon nga ng mga party caucus. Ang sabi, yung mga leader ng Kamara ay pinulong din ni Speaker Romualdez at ipinagbigay alam na siya ay bababa sa pwesto. At yung iba sa kanila ayaw talagang bumaba siya sa pwesto. Pero ang sabi niya nga, sabi ng Speaker, ibigay niyo na lang sa akin ang desisyon na ito. Yung ibig sabihin, yung pagbaba sa pwesto. So ito yung respeto naman daw ng mga House leaders. Isa sa mga napipinto at lumutang ang pangalan niya ay si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero siguro out of delicadeza, hindi rin tatanggapin ni Congressman Sandro Marcos ang naturang posisyon hanggang lumutang nga ang pangalan ni Congressman Faustino D. ng Isabela. Ayan. Okay nga, Rod. Teka muna, isa na lang man ang Milky. Bakit si Congressman Bogie D. Sa totoo lang, hindi masyadong kilala sa Congress, hindi masyadong nagsasalita, ha? Yes. Unlike sa ibang congressmen dyan na very vocal. Oh, Ayan, kaya nga may oh. nagtatanong, bago ba tong si Kong Bogie D? Oo, sino Ay, di ba siya? matagal ng congressman yan. Naging Matagal governor, na, oo. naging mayor ng Kawayan, Isabela. Alam mo lakay at si Ferel, yun din ang tanong namin, bakit si Congressman Bogie D? Pinag-usapan din daw ito at napagdesisyonan na isa nga sa, napaulat ko na rin sa iyo kahapon lakay, isa sa major na criteria ang kinonsider din ng Pangulo ay isa siyang Ilocano, kagaya Ayan. ni Lakay. Ikaw na atang Rod. Isabela. Na kailyan ka Marcos Loyalist kano ka masapol nga no tikwa. Mangsalaknib kini presidente no adda didigra nga sumangpot. Well, Manong, hindi na. Okay, labas muna ako, Manang Mills. Kayo muna usap nila kay ano. Nag-German na. Ayan. Oo, nag-German na tayo lakay, hindi na makaintindi yung isang Bicolano dyan, Israel. Pero ang sabi nga ay, ang tinitingnan kasi dito lakay, kung, of course, numbers game din talaga dito sa Kamara. Kung sa Senado, ang liit lang ng bilang nila. Sa Kamara, nagbibilang namin kahapon 300 members. Napakaliit noong partido na numero ng Partido Federal ng Pilipinas na kinabibilangan nitong si Congressman Bogie, hindi pala siya NUP lakay. Oo, taga Partido Federal ng Pilipinas. Sa partido Ng ni Pangulo. PBBM. At- Ng Pangulo. at- So, siya yung pinakamaliit na numero dito sa Kamara. At kung titignan mo, ang pinakamarami, yung lakas CMD pa rin, nasa mahigit 100 na magto 200 plus na sila. Susundan na yan ng NUP, National People's Coalition, at kung ano-ano pang mga partido, bukod pa doon sa mga party list. Yung partido nitong si Congressman na D, ang may pinakamaliit na numero ng mga miyembro. So kung titignan natin, kung may mga pagkilos sa Kamara, syempre kailangan ng votes nila. So kung titignan mo yung maliit na boto, kailangan niyang siyempre magtrabaho para makuha yung suporta ng ilang nakararami. At bata din daw ni Speaker, si Congressman Bogie D. Dahil siyempre, Deputy Speaker, at siya rin ang nagrekomenda kay Bogie D na papalit sa kanya. Oo, lahat naman ng deputy lakay kasi di ba ang rule nga ng Kamara, kung papalitan yung speaker, kung siya ay bababa, dapat ang kukunin na kapalit ay yung kanyang House Deputy Speaker. So pumili, siguro kung si Congressman D ang napili ni Speaker Romualdez, ito yung tingin niya na dapat pumalit sa kanya. Although lahat ng deputy niya ay malapit naman siya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Abangan natin yan mamaya. Marami ba nalungkot sa Kamara? Marami din. Sa mga mambabata. So, alam mo naman, lakay, matagal din siya naging House Speaker. Yeah. At so po, ang dami rin, halos lahat ay sumama na sa kanyang partidong Lakas CMD. Alam din namin, lakay, kung totoo yung sinasabi mong umalis na ng bansa si House Speaker Martin Romualdez, dahil ang senaryo nga, mamayang hapon, ay meron siyang speech, magpapaalam na rin siya sa
plenaryo at ihahayag yung bagong speaker. Yun yung senaryo mamaya. Hindi ko alam kung hindi pa siya o kung nakaalis na siya ng bansa, baka magbago yung plano dito sa Kamara. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Just Agnina. Yes, Nina Lakay, ako si Neil Criguna Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.